Masayang araw, mga ka-PL. Pinagtawanan lang ang Tricom nitong isa sa mga imbitado sa araw ng bukas, mga kababayan. Walang iba kundi itong si Kester Jan Balibalostan, o mas kilala sa pangalang Mr. Real Talker, mga kababayan. Aniya. Nagtataka lang siya. Bakit lahat po ng nasa listahan na ipapatawag sa araw ng bukas, mga kababayan, mga DDS vlogger? Lahat may ginagawang pagpuna sa Administrasyong Marcos at pagpuna na rin sa mga ilang mga mambabatas dyan sa Kamara na nakadikit kay Bangag. Pero itong mga bangag vlogger, mga kababayan, ni isa walang napasama doon sa listahan. Nakakapagtaka nga naman, di ba, mga kababayan? Ito ang video ni Mr. Real Talker. Panoorin po natin, pero bago po natin simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan paki-like and share na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Panoorin na ho natin bago po tayo magbigay ng ating komento. Sus, Ginoo ko! So, nag-release sila ng 14 names na iimbitahan daw nila. Ito, House invites 40 social media personalities over fake news probe. At alam nyo, mga Lods, ano ang pinaka nakakatawa? Lahat ng in-invite nila, mga pro-Duterte vloggers. Ay! Bakit wala naman dyan yung mga loyalista vloggers? Sila naman ang number 1 na nagpapakalat ng kasinungalingan at fake news. Ayan o. Ayan o. Grabe. Puro Duterte vloggers and supporters. Ay, grabe. So, ano na? Patatahimikin nyo kami? At sino tong si Kester Ramon? Anong Kester Ramon? Ginawa nyo pa akong Ramon Tulfo. Sos, Ginoo. Ano ba yung intel nyo? Syunga-syunga. Grabe, mga Lods, no? Ano ba? Threaten ba kayo sa amin? Bawal na bang maghayag at magbigay ng opinyon sa nangyayari ngayon? Talagang desperado na sila, mga Lods. Alam mo bakit nila ito ginagawa? Malapit na eleksyon eh. Hindi kasi sila makaporma kasi andito kami. Kung sa palagay nyo, mapapatahimik nyo kami sa pinaggagawa nyo, hoy, alam namin ang karapatan namin. Nagbabayad kami ng tax, nagko-contribute kami sa gobyerno. Now, kung talagang gusto nyong labanan ang fake news, isalin nyo ang lahat. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan, sa isang live. Ayan, nung habang ako'y nagmamaneho, mga kababayan, nagparinig na ho tayo sa Quadcom o Tricom pala. Ayan, nagparinig na ho tayo, mga kababayan, na baka naman pagdating ng araw na magpatawag kayo ng mga personalidad dyan sa inyong Tricom, karamihan mga DDS vlogger lang o mga nakasuporta sa mga Duterte, at ang mga bangag vlogger hindi nyo ipapatawag, samantalang mas maraming nagpapakalat ng fake news sa mga bangag vlogger. Ito na. Mga kababayan, hindi ho tayo nagkamali sa ating pag-aanalisa na panay Duterte vlogger lang ang ipapatawag nila. Masakit ba nga mangurot ang mga Duterte vlogger? Kurot lang man yan. Hindi man yan masyadong personal. Kurot lang kasi pagpuna lang ang ginagawa nitong mga
pinatatawag sa araw ng bukas, dapat lang naman talaga, mga kababayan, na punain natin. Lalong-lalo na itong administrasyon ni Marcos na wala tayong nakikitang magandang proyekto. Puro utang, puro benta doon, benta dito. Ang tanong, nasaan yung mga pinagbentahan? Nasaan yung kita? Wala na tayo nakikita na mga proyekto niya mula sa mga pinagbentahan. Buti sana kung nagbenta. Tapos may nakapagpatayo dyan ng isang panibagong malaking ospital na kumpleto. No? Wala eh. Nagtataka lang tayo saan na pupunta. O yung pinagbentahan noong 25 tons na gold, nasaan? Tapos ngayon, plano na naman nila magbenta ng mga ari-arian ng gobyerno. Saan na naman nila dadalhin ang malaking halaga na kikitain mula sa pinagbentahan? Sinong hindi makakapuna sa ganyan, mga kababayan? Nasasaktan lang siguro itong ibang mga kongresista, mga kababayan, na napuna nitong 40 ka personalidad na ipapatawag sa araw ng bukas dahil napapadala siguro ang pagpuna nito mga ito sa mga ilang kongresistang nakadikit sa Marcos, mga kababayan. Baka napikon ba o ayaw nyo manahimik, ha? Eto, ipapatawag namin kayo sa Kamara. Bubuo kami ng isang committee na pamumunuan ng 3. Kaya ito TRICOM, mga kababayan. TRICOM, TRICOM na, hindi na Quadcom. Talagang nagbuo sila ng TRICOM para lang sa mga fake news vlogger daw, mga kababayan. Fake news ba yung nagsasabi lang tayo ng katotohanan na nagbenta ng gold at kung ano-ano pang mga pinagagawa nitong Marcos administration na ito? Fake news ba yan? Di ba? Pero aasahan nyo, mga kababayan, sa araw ng bukas, posible na meron pong mapakontempt. Sasampol itong mga ito para nga naman itong mga natitira pa na hindi napasama sa listahan dahil napakarami na, 40 na mapupuno ho yung Kamara. Matatakot na punain sila. Kasi nga, kapag ka naman pinuna sila, kasiraan ito sa kanilang kandidatura, mga kababayan. Pero, hindi naman po siguro lahat. Itong 40 na ito may papakontent. Napakarami ho niyan, mga kababayan. Meron na siguro mangilan-ngilan dyan. Ayan. So, bukas, ako nakikita ko lang ito, sa dami ho ng mga yan na pinatawag, hindi ho lahat maitatanong yan. O kung matanong man lahat yan, abutin ng hanggang gabi yan, mga kababayan. Kaya ang subaybay natin bukas mula umaga hanggang gabi ito, malamang. Ganun. Kasi, isa-isa ang tanong yan. Doon pa lang sa isa, tatagal na ng, ilang oras. 40 katao ito. O hindi maitatanong bukas yan. Kung maikli lang ang oras na tawag nito, ilalaan nila. Dapat mas mahabang oras ang paglaan nito. O sa madaling salita, maglaan sila ng mahabang oras para maimbestigahan nilang lahat. Ganon. Pero wag naman sana na mapakontempt itong mga kaibigan natin at kawawa naman. May mga hanap buhay din yan. Naghahanap buhay din yan. May mga pamilya din yan Tapos, dahil lang dito sa hinala ng TRICOM na di umano gumagawa ng fake news itong mga ito, may ipapakontempt. Paano na lang yung kanilang mga mahal sa buhay? Kung magpapatawag kayo TRICOM, tanungin nyo lang, kausapin nyo lang. Huwag naman ninyo i-contempt at may hanap buhay din yung mga yan. Katulad ninyo, kayo mga kongresista, naghahanap buhay din kayo para sa mga mahal din sa buhay. Ganyan din yung mga taong yan. Huwag naman sana ninyong i-contempt. Katulad nitong si Maharlika, na napasama po mga kababayan sa listahan, pero ang sabi ho dito, ayan Lisa Tanas, Bangag, Tamba,
Tridorcom. Ayan, Tridorcom. Dan S. Fernandez, Hobadero, nasaan na ang invitation ko? Mga jutang Ginemes kayo, mga talunang talawan. Ayan, ibig sabihin talawan, duwag mga kababayan. Inilagay na ang pangalan ni Maharlika, mga kababayan, sa listahan pero wala pa namang dumadating na imbitasyon. O katulad niya ni Maharlika. Huwag na natin intindihin yung imbitasyon. Importante nandoon yung pangalan niya. Paano nyo kakausapin yan? Na napakalayo, papayagan nyo ba sa Zoom? Di ba, mga kababayan, papayagan nyo ba? Oh, yun ang tanong. Baka naman, isa si Maharlika na inaasahan nating lahat na sasagot dito sa mga taga-Tricom, mga kababayan, na kilala ho natin ang bunganga nito si Maharlika at Maharlika talagang bumabanat ito. No, baka naman, hindi ito mapasama bukas. Sana marinig namin at sana si Maharlika ang unahin ninyong kumprontahin, tanungin, nang makatikim kayo ng malulutong na sinlutong ng chicharon na mga mura. Ayos! So mag-atabay tayo bukas mga kababayan. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat mahalin natin ang Pilipinas.